Yes mga kapiyo, nagpabalik po kami matapos ang ilang linggong medyo pananahimik at katulad po ng layunin natin, ngayon po ay mas malalim nating ipapakilala o palalalimin natin ang pagkakilala natin kay Padre Pio sa pamamagitan ng dalawa kong kasamang pari na naririto sa aking likuran, si Father JC. Magandang gabi po sa inyo lahat. At si Father Froilan. Magandang gabi po sa inyo. Mga certified kapiyo. Nandito po kami sa Sanctuary of Chapel of the Relics ni Saint Padre Pio. At tutulungan tayo ni Father JC para ipakilala sa atin o i-orient tayo sa mga relics na naroon dito ngayon bago natin kilalaning higit at tuklasin ang pagkatao at pagkasanto ni Padre Pio. Tara! Ito pong relic na ito ay binigay sa akin ng mga madre po namin na naka-assign sa Pietrelcina, si Mother Maria Gemma, noong 2017. Puntela na to ay yan po ay dugo ni Padre Pio. Galing po yan sa mga tela na pinapapahid sa kamay ni Padre at tagaliran niya. Ito po yung piraso na yan. Okay? Yan po ang unang relic na nandito po ngayon sa Chapel or Sanctuary of the Relics ng Padre Pio. Punta po tayo sa susunod. Ito naman po ay first class relic din po. Ay dugo ni Padre Pio, nakikita niyo po dyan. Binigay po ito ni Father Nazario Vasciarelli, OFM Capuchin. Dito po sa shrine, nung naging po ito, National Shrine Declaration ng 2015, no? Dineclare ng CBCP. Ito pong regalo niya sa occasion na yun. Diyan po merong authentication galing sa mga Capuchins. Ito po talaga ay ginamit ni Padre Pio. Panyo po ito actually na ginamit ni Padre Pio sa pagpunas ng dugo na tumutulo usually sa kanyang mga stigmata dito po usually sa kamay. Okay? Ito po tayo susunod. Ito naman po, makita niyo yung petal, rose petal to. Actually, marami siya, parang bud na petals ng rose na tinatch po sa stigmatized hand ni Padre Pio. Yung ipinakaloob sa atin ng General Superior ng Franciscan Sisters of the Immaculate from Italy, August 28, 2017. Ito pong bato na to ay galing po yan sa kuweba sa Monte Gargano, St. Michael the Archangel. Kasi si Padre Pio very devoted kay St. Michael. Ito po usually ginagamit po sa exorcism. Yung bato na yan. Binigay po sa atin dito. Kaya takot pong demonyo dito sa lugar nito. At ayon din sa kwento, maidagdag po dun sa sinabi ni Father JC, yung mga magpapa-exorcise at hihingi ng pagpapagaling kay Padre Pio, ay sinasabihan niya muna, bago pumunta sa kanya, pupunta muna dun sa kuweba ni San Miguel Arcangel bago dalhin sa kanya. Father Carlo, ang isang napaka-interesting na relic na naririto ngayon yung kanyang pianeta. Bigyan mo nga kami ng background habang tayo papunta doon. Kung ano ba ang nasa likod ng pianeta nito at paano ito napunta dito sa National Shrine ni Padre Pio. Subol, pang misa, pre-Vatican. Si Padre Pio ang gumamit. Opo. Ito po ay, ikita nyo dito, napakaganda, pula, kapag Common of Martyrs sa Apostles. Ito po, ginamit ni Padre Pio mismo ng ilang beses nung siya nag-misa. Since si Padre Stefano po ay mantagal na naging spiritual child ni Padre Pio, ever since seminarista siya, hanggang naging pare, no? Ang naging superior ng mga Franciscan, palagi niyang contact si Padre Pio. At bilang siguro, sa closest nila, ibinigay ito ni Padre Pio sa kanya. And then, hiningi natin, no? Si Father Raymond po, actually nagpunta sa Italy at hiningi niya kay Father Stefano ito. At ipinagkaloob po sa atin, binigay kay Father Jojo at dito rin po ngayon. Ang huli pong gumamit nito sa misa, pinagamit po namin ay si Gaudencio Cardinal Rosales. Siya pong huling gumamit nito. Tapos
ginamit din po ito ni Archbishop Gilbert Garcia, ang ating mga Archbishop doon po sa katedral. Napakamakasaysayan pala nitong pianeta na ito, hindi lamang sapagkat ito ay ginamit ng mga ama ng Archdiocese, kundi lalatingin sapagkat ito ay naging bahagi talaga ng buhay ni Padre Pio. Kasama na rin itong... Ito pong gloves na ito ay binigay ni Father Nazario Vasciarelli noong 2015 bilang regalo ng mga friars sa San Giovanni Rotondo sa pagiging National Shrine po. So, tinurn over to during the Mass mismo. At ito nilagyan po ng ganitong klaseng reliquary para maganda po yung presentation. At itong mga relikya na ito ni Padre Pio, or relics na ito ni Padre Pio, ay nagiging bahagi ng ating healing liturgy, Father. Opo. Ano ba ang sinasabi at turo ng simbahan tungkol sa mga relics na ito bilang bahagi ng ating debosyon o Katulad po na nabanggit po ninyo, ito pong relic na ito ay ginagamit po natin sa healing liturgy. Noong wala pa tayong COVID-19, bago po sila pahiran ng langis, sila po ay nakaka-touch individually sa mga relics ni Padre Pio. Pero ngayon pong may COVID-19 ay ibinibigay na lang po natin yung blessing ng general, no? Sapagkat hindi po pwedeng hipuin. Sa aral po ng simbahan ay ang mga relics po ay mahalaga, mayroong iba't ibang classifications, no? Ito po ay mahalaga sapagkat may special na relationship ito sa mga santo. Kumbaga ko para sa atin ay parang alaala ng mahal natin sa buhay. Kaya very precious po ito sa atin. At maraming mga testimonies din tayong naririnig at ikinukwento sa atin na paghipo nila sa relics ay nagkakaroon sila ng ang iba-ibang papagaling, ang iba naman ay conversion at iba't iba pang mga sabihin nating miracles na attributed through the intercession of Padre Pio. Ngayon ay pag-usapan naman natin, sino ba talaga si Padre Pio? At ano ang nasa likod ng pagkakilala sa kanya na isang mapaghimalang santo? Si Padre Pio po ay pinanganak noong May 25, 1887. Actually, bata pa siya, meron ng signs na kita sa kanyang parents na pagkabanal. At the age of 5, kinonsecrate niya kanyang sarili sa mahal ng puso ni Jesus. At nakikita niya sa Mama Mary, parang normal sa kanya. Doon pa lang po, kakaiba na. Hindi nakikipaglaro sa ibang mga bata, kundi pupunta sa ibang lugar, tahimik lugar, nagdarasal. So doon po nagsimula ng kanyang bukasyon sa pagiging hindi lang pagkapare, kundi pagiging banal na tao. Yun po yung pagkakilala sa kanya sa Petrelcina, a special kind of person, very close to God. At na-develop po doon ang kanyang bukasyon na pagiging San Franciscano sa pamamagitan ng inspiration ng Panginoon, no? At siya po yung naging Cappuccino. And then from that moment on, talagang ang tao po ay kumapit na sa kanya. Dahil sa charisma na nag-emanate sa kanya because of His holiness and closeness to all of Jesus Christ. Yun po. Kailan nga ba siya na-canonize bilang isang santo? Okay. Na-canonize po siya way back 2002 pa po sa Roma. Medyo matagal po ang process sa kanya dahil he was heavily persecuted. Even before dying in 1968, hindi po binawi yung condemnation sa stigmata actually. Kasi that stigmata was called a hoax daw. Pero hindi binawi po yun. Pinabayaan na lang naman na ang tao naniniwala pa rin sa kanya. And marami po siyang suffering po talaga. Naalala ko po yung tuloy, yung palagi natin tinuturo dito sa shrine. Yung particular spirituality ni Padre Pio are based on the cross, the Eucharist, and the Blessed Mother. Tama-tama po doon sa sinabi ni Cardinal Robert Sarah na sabi niya, the theology of the cross is the premise to Eucharistic theology. Para bang si Padre Pio, para sa kanya, yung buhay na nakasentro po sa misa habang nakapako sa krus. Yun yung parang makikita po natin sa special
na karisma ni Padre Pio. He was a man crucified during the whole celebration of the Mass. Kaya kung minsan niyo po, yun ang pinupuntahan ng tao talaga. Nakikita nila si Kristo sa Kanya. At dahil doon, dami nagbabagong tao. At nakilala din natin siya dahil sa mga kwento ng pagpapagaling, kwento o iba't ibang kwento ng ano man tawag doon, hindi maipaliwanag na spiritual events or spiritual happenings katulad ng transverberation, yung bilocation, at marami pang iba. Tayo bilang mga pangkaraniwang mananampalataya, marami o iba't iba ang pagkakilala natin kay Padre Pio at paano natin siya na-encounter, no? Father Froilan, ikaw naman bilang isang pari, paano mo nakilala si Padre Pio at sino para sa iyo si Padre Pio? Opo. Ito naman po yung inamin ko sa isang healing mass na bago po ako dalhin dito ay hindi ganun kalalim ang devotion ko kay Padre Pio, no? At ang sabi ko nga doon sa isang healing mass dito ay parang may doubt pa nga ako doon sa healing, no? But I think niloob ng Panginoon na dalhin ako dito para ipakita yung spirituality ni Padre Pio, matularan bilang pari, no? At saka maniwala din sa healing intercession of Padre Pio. Meron po akong yung sa question po about the spirituality, meron po ako na dalawa pong karanasan, no, na talaga nagpalalim po ng devotion sa kanya. Una po ay itong pagbisita po lagi dito, no? Nung ito po ay hindi pa nagsasara, I almost visit this every day, no? Hindi lang po para i-check kung kumusta ang reading, but nakakapagdasal po ako sa lugar na ito, no? Kung inyo mapapansin, karamihan po dito is related sa sugat ni Padre Pio, no? Para po sa akin, sa pagdilay ko po yung ito pong mga dugong ito ay these are external manifestations of what is inside of Padre Pio, yung life of sacrifice niya, humility, yung kanyang pagmamahal sa church, even if it's painful, no? Andito pong lahat, no? Para ito isama rin ng buhay niya. At pangalawa ho, ang nakatouch sa akin, nung dumating po yung relic ni Padre Pio, at tayo po ay very busy doon, no? Kayo po ang head ng organizing committee doon, no? Yun po isang hindi ko makakalimutan karanasan, very close encounter sa relic. Iba't iba tayo ng pagkakilala kay Padre Pio. Si Father JC, dahil isang Franciscano, ay may mas malalim na pagkaunawa at pagkakilala sa kanya bilang tao, bilang seminarista, bilang pari, at bilang cappuccino, kung saan ang spirituality ni Padre Pio ay naka-anchor doon sa kanyang pagiging Franciscano, na kung tawagin nila is Seraphic Father, si Saint Francis. Kaya ganun na lamang ang pagkaunawa niya. Kami naman, ni na Father Froilan, dahil mga diocesan priest, ang pagkakilala namin sa kay Padre Pio, bukod sa nababasa namin sa aklat, yung personal experience namin sa kanya, lalo na po nung dumating nga yung heart relic, at kasama na rin nung kami ay mapa-assign dito, mapadistino bilang mga pari dito sa Parish and National Shrine. Ngayon po ay ating matutunghayan naman ang iba't ibang klase ng pagkakilala kay Padre Pio mula sa ating mga deboto, mananampalataya at mga pilgrims na nagsasadya dito sa parokya at pambansang dambana ni Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Para sa akin, si Padre Pio, isa siyang nagbibigay inspirasyon sa mga tao na kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, sa mga taong naghihirap. Si Padre Pio ay patron saint ng aking nanay. Kaya ako din ay naging devoto ng Padre Pio. Natuto ako sa kanya na hindi mag-worry kasi nga yung kanyang pray, hope, and don't worry. Because God is always merciful and will hear our prayers. Yun lang, lagi akong humingi sa kanya ng tulong at marami nang
nagbigay, natupad ng mga panalangin. As far as I know, Padre Pio is a good healer. At si Padre Pio po ay isa sa bilang dakilang kapamagitan dahil ako'y pag bumiling sa kanya, siya ang nagdadala kay Papa Jesus. Kahit ako direct na nakikipag-usap sa kay Papa Jesus, iba si Padre Pio. Para sa akin, si Padre Pio bilang isang paring Franciscano na biniyayaan ng ating mahal na Panginoon ng stigmata na siya naging dahilan ng tulay ng pananampalataya ng bawat Pilipino. Si Padre Pio ay isang mabuting pari na lumaki mula sa Italia at siya ay nangangaral sa ating mga tao. Kaya si Padre Pio ay isang magaling at mahusay magpagaling ng mga may karamdaman kung kaya siya ay nilalapitan ng mga taong nahihirapan, nagdadalamhati sa kanilang mga katawang may mga karamdaman. Para sa akin. Mapaghimala, nagpapagaling, banal, santo, at marami pang iba. Iba't iba man po ang pagkakilala natin kay Padre Pio, iisa po ang patutunguhan nito, ang tulungan tayong ilapit sa ating Panginoon. At dahil dyan, tayo po ay lubos nagpapasalamat sa gabay ni Padre Pio. Hanggang sa muli, ito po si Father Oka Andal. Ito po si Father J.C. Rosales. Ako po si Father Froilan Carrion. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang aming YouTube channel, ang Kapio Vlog.